paano maging stable at maging successful ang rice milling business mo gamit ang Shinong Rice Mill Machine. Panoorin nyo po ang video na ito hanggang matapos. Mga kababayan, una po bago po tayo magsisimula, in-invite ko po kayo na bumisita dito sa ating showroom sa Sampaloc, Manila para makita nyo po aktual ang ating makina na Shinong Rice Mill Machine. Ito po, tingnan nyo po ang makina natin. Yan. And then, ang ating rice sorting machine and then ang ating palay pre-cleaner. Okay? So, made in Korea, 300 to 350 kilograms per hour. Ang input capacity niya. Di kuryente lang po, single phase to 20 volts. Hindi na kailangan ng 3-phase transformer. Okay? Patuloy po tayo sa ating discussion ngayon kung paano maging successful at paano natin ma-maintain or maging stable ang rice milling business gamit ang Shinong Rice Mill Machine. So, mga ka-agree, alam naman natin na ang tagumpay sa rice milling business ay hindi lang nakasalalay sa dami ng customer. Tama po? Kundi sa magandang kalidad ng bigas, yung output na bigas. Mababang operating cost at tuloy-tuloy na serbisyo. Ang paggamit ng mga compact rice mill gaya ng makina ng Shinong Rice Mill Machine ay nakakatulong sa mas madaling operasyon at maintenance para sa maliliit hanggang medium scale rice milling business. Kaway-kaway po dyan. Shout out po sa mga kababayan natin na nagsisimula na po ng rice milling business. At sa mga kababayan natin na nagpa-deliver na rin po at nagpapa-install ng Shinong Rice Mill Machine. Okay, ito po yung unang tip na ibibigay ko sa inyo. Una ay gumamit ng maaasahan at dekalidad na rice mill machine. Tulad ng Shinong Rice Mill Machine na made in Korea. Made in Korea po, ibig sabihin durable at maganda po ang quality ng makinang ito. Okay? Madali lang po siyang i-operate, friendly user na makina. Ang Shinong Rice Mill Machine or SN300R ay may 5-in-1 functions gaya ng destoner, husker, whitener, broken rice separator, at elevator. Kaya mas simple ang operasyon at mas kaunti ang kailangan na kagamitan. Dahil 5-in-1 function na po siya, andito na po lahat. Andito na po lahat. Yung nagbabalat ng palay, paglagay mo dito, paglagay doon, may makina tayo na naglilinis ng palay bago i-mill. Pagdating dito, babalatan na po siya. Iakyat dito yung hopper, yung brown rice sa ating hopper, brown rice hopper. And then, ipapalis na po siya. Dadaan sa ating screen at destoner na kung saan isi-separate po kahit mga buhangin, kahit gaano kaliit yung mga bato ay kaya po niyang i-separate. Malinis, less broken, at wala na mga bato ang output ng bigas dito. Pangalawa po, panatilihing maganda ang output ng bigas. Ang kagandahan dito sa Shinong Rice Mill Machine, ma-maintain po natin na maganda at stable, consistent ang linis at quality ng output ng bigas dito. Kapag malinis at mataas ang kalidad ng bigas, alam niyo ba yung mga advantage? Una, mas maraming repeat customers. Balik-balikan po kayo. Kung nagpapamil kayo, marami kayong mga kapitbahay or kabarangay na may mga palayan, sigurado balik-balikan kayo para magpakiskis sila ng palay. Kaya nga yung ibang client natin, hindi lang isang set ang ginagamit nila. 2, minsan 3 pa nga. Kasi tuloy-tuloy ang milling pangmaramihan. At tipid din po siya sa kuryente. Pangalawa, mas mataas ang presyo ng bintahan. Kapag maganda yung output ng bigas, malinis, wala ng mga bato, less broken, mataas ang kalidad at value ng bigas. Makapagpresyo kayo sa bigas natin. Mas mabilis ang referral ng mga customer. Yung tinatawag nating word of mouth. Kapag yung mga customer mo ay satisfied doon sa ganda o quality ng bigas mo, sigurado magchismismisan yan. Yun yung tinatawag nating magandang chismis.
Oh, punta kayo dun. Maganda yung output ng bigas. O ganito kay rice mill. Doon, Sinong rice mill machine yung ginagamit nila. Naku, napakaganda. Malinis, wala ng mga bato at less broken. So sigurado, pupunta yung mga kapitbahay dahil sa chismis na yon. Di ba? Magandang chismis yon. Pangatlo, magkaroon ng regular na supply ng palay. Mahalaga po na dapat meron kayong supplier ng mga palay. Kung wala man kayong sariling sakahan na palayan, mas maganda po kung meron kayong suki or supplier ng mga palay. Makipag-ugnayan sa farmers or cooperatives. Maganda din po ito sa mga asosasyon at mga cooperatives. Pwede kayong humingi ng contacts or pwede sila maging supplier sa iyo. Magbigay ng mga magandang serbisyo at tamang timbang. Dapat honest po tayo sa mga kliyente natin, sa mga miller natin, na kung sa timbangan pa lang doon, dapat honest tayo na walang labis, walang kulang. Bumuo ng long-term relationship sa mga supplier. Totoo po yun. Kung gusto mo tumagal ang negosyo mo, maging successful ang negosyo mo, dapat meron kang good relationship or long-term relationships sa mga clients mo at supplier. Alright? Ang kagandahan dito sa atin sa Veroserve Corporation, inalagaan po natin ang serbisyo natin, pinapaganda po natin sa pamamagitan ng lifetime after sales service support. Kung meron kayong problema sa mga makina, meron tayong mga technician na nakaantabay po sa ating kanya-kanyang group chat na kung saan, kung may problema, may concerns tungkol sa machine, anytime pwede kayong mag-message. Next, dagdagan ang sources of income. Hindi lang dapat isa ang ating negosyo. Kung may rice milling kayo, pwede kayong magba-buy and sell. Negosyo bigas. Magba-buy and sell kayo ng mga darak. O bilhin nyo yung mga darak na nagpapamil sa inyo, negosyo nyo, binta nyo. Binta nyo na rin yung mga ipa. Maraming pwedeng opportunities dito. Maraming business opportunities ang papasok kapag nasa rice milling business ka. Okay? Una, bukod sa milling, buy and sell ng palay, buy and sell ng bigas, rice retailing, rice trading, rice sorting service. O ba? Di ba? Napakaganda po. Ito yung panglima na tips. Sulitin ang mga buy products. Anong ibig sabihin nito? Ang ipa, darak, or brand, at broken rice ay maaari pang pagkakitaan bilang livestock feed or iba pang agricultural uses. Sa palay, walang sayang. Lahat ay magagamit. Okay? Mula sa mga ipa, darak, binlid. O, di ba? Pwede. Magagamit po lahat yan. Panganim is i-promote ang inyong rice mill sa Facebook at YouTube. Meron na rin po tayong mga ka-agri na nagbablog gamit ang kanyang sinong. Pwede niyo rin i-promote sa Facebook para makakuha kayo ng mga miller na malapit sa inyo. And then, actual milling videos. Pakita nyo rin po yan na kung saan sigurado pupunta yung mga kapitbahay sa inyo kapag malaman nila na ay napakaganda pala ng output ng bigas dito. Next, customer testimonials. O, di ba? Yung mga customer mo, pwede mo sila videohan na share sila ng experience nila kung gaano nga ba kaganda yung output ng bigas. Rice output comparisons. Okay? Insulation at success stories. Napakaganda po yan. Pangpito, maglaan ng budget para sa maintenance. Ito ay isa sa pinakamahalaga. Kahit gaano kaganda ang makina natin, yes, made in Korea po yan. Matibay, durable. Pero kung hindi ka willing mag-invest sa maintenance, sayang ang investment mo. Kasi dito meron siyang maintenance. Tulad mga consumable spare parts. Hindi pwede na mill ka lang ng mill, kiskis ka lang ng kiskis, hindi mo pinapalitan ng mga polishing screen, urethane, yung nagbabalat ng palay, yung iba, may nasira,
yung naputol yung belt, hindi mo pinalitan, di ba? So, sayang. Kaya, kailangan nyo po yan i-consider na meron talagang gastos sa consumable spare parts. Regular na paglilinis at tamang maintenance, meron pong actually, during installation, meron tayong training, meron siyang warranty. And then, lifetime na after-sales support. Tinuturuan din po yung tao ninyo kung paano mag-operate, paano mag-alaga, paano maglinis, paano magpalit ng mga spare parts. Napakahalaga po yan. So, kailangan po paglilinis ang motor every after use or every before use. Malinis ang buong machine sa loob at labas ng machine. Next is customer service, ang pinakamalaking asset. Kahit sa amin, dapat po customer service or kahit anong klaseng negosyo, dapat maganda yung customer service. Ang customer na nasiyahan ang customer na nasiyahan ay babalik at magdadala pa ng bagong customer. Maghahakot yan. Ito yung formula ng matatag na rice milling business. Una, ito tandaan ninyo. Stable rice mill equals quality output plus regular customers plus good service plus efficient machine. So, ang total niyan or equivalent is stable na negosyo sa rice milling. Maging stable at maging long-term siya. At maging successful. Di ba? Bakit maraming negosyo or bakit maraming negosyante ang pinipili ang Shinong Rice Mill Machine? Una, ito ay dahil made in South Korea. 5-in-1 functions. Kumpleto na. Compact design. Madaling i-operate, friendly user po siya. 220 volts lang, single phase. Hindi na kailangan ng 3-phase transformer. Siguraduhin lang natin na 220 volts ang supply ng inyong kuryente. Ideal para sa barangay, rice milling, business. At may after-sales service support at training pa. Okay? Kapag pinagsama mo ang magandang serbisyo, tuloy-tuloy na supply ng palay at dekalidad na makina, tulad ng Shinong Rice Mill Machine, mas mataas ang posibilidad na maging stable at pangmatagalan ang inyong rice milling business. Depende po yan sa pag-alaga at pag-manage ng makina natin. So, sana po sa mga kababayan natin na nagbabalak na bumili, magpa-deliver na at magpa-install ng Shinong Rice Mill Machine, tandaan nyo po ang mga tips na to para maging successful ang rice milling business ninyo. Pwede tayo magsimula sa maliit bago tayo mag-upgrade sa malaki. Meron din po tayong mga pangmalakihang machine. Kung gusto nyo, pag-usapan din po natin yan. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Comment lang po kayo. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na po. Sa Facebook naman po, kung hindi pa po kayo nakapag-follow, follow na rin po kayo. Maraming salamat po mga ka-agri.